Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay inuukol ko sa Allah at naway tampok ng Allah ang kanyang biyaya at pagbati sa banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, kanyang pamilya at lahat ng mga mu'minun na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, kasama nyo si Abdul Qahar Di Mapunong, ang kapatid nyo na nakapagtapos ng pag-aaral sa Jami'atul Ulum Al-Islamiyah, Al-Alamiyah. Dito po yan sa Jordan. At sa gabing ito ay nais kong ibahagi sa inyo, i-share sa inyo ang syurutus salah o ang kondisyon ng salah, sapagkat dito sa group natin ang marami dito ay mga ulama. Kaya binabati ko ang lahat ng aking mga kapatid na mga ulama. Unang-una na dyan, si Alim, si Alim Datu Trainor. Mashallah, yan yung kapatid natin, yan na nag-invite sa akin na mag-appear ako sa inyo, na makapagsalita ako sa inyo, ngunit nahiya ako dahil kayo ay mga ulama, mga scholar, at mas malaki ang kaalaman nyo kaysa sa akin. At ganon din lahat ng mga membro ng group natin dito, itong Panduan, lahat ng mga members dito ay pinapaabot ko sa inyo ang salam. Sinabi sa akin ni Sheikh, ni Alim Trainor, na ang karamihan daw dito ay mga workers ng Saudi Arabia. Maraming nagtatrabaho mula sa Saudi Arabia. At sana magkaroon tayo ng istifada, inshallah subhanahu wa ta'ala, mag-istifad tayo dito, makakuha tayo ng lesson, makakuha tayo ng aral dito sa mga programa o barnamage natin dito sa Panduan. At alhamdulillah, talakayin natin yung kondisyon ng sala, yung sambayang, sapagkat marami sa atin hindi nakakaalam ng syurut ng sambayang. Bali, itong pag-aaral natin ay very basic po. Very basic ang pag-aaral natin, hindi naman malalim. At yung nauunawaan lamang natin, yung naintindihan natin upang sa ganun, itong mga kausap naman natin ay mga workers, OFW, nagtatrabaho sa bahay. Meron sa atin dito mga taga Riyadh, Jeddah, sa Qatar, sa Kuwait. At inshallah sana very basic lang po at sana maintindihan natin itong mga lectures natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sala po, ito po ay ipinag-utos sa atin. No? Ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams." Ang Islam ay nakatayo sa limang haligi. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalatayang Islam, ito ay nakatayo sa limang haligi, no? Sinabi niya ay ang unang-una doon, shahadati an la ilaha illallah. Ibig sabihin, wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang pagsyahada na walang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo. Wa iqamis salah, at ang pagsasagawa ng sala, ng salawat, ng pagdarasal, 5 beses sa isang araw. Wa ita'iz zaka, wa sawmi Ramadan, at ang pagbibigay ng zaka, at ang pag-aayuno, pagpupuasa sa buwan ng Ramadan. Wal hajjil bait liman istata'a minhu sabila. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ikalima ay ang pagpunta, pag-hajj, pag-night, no, sa lugar ng Makkah isang beses sa buong buhay mo kung meron kang kakayanan. Kaya yan po mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Ang sala, ang i-discuss po natin, ang lahat ng mga bagay na ito, itong mga na-discuss natin, lahat ito ay may kondisyon. Meron siyang syurut. Kaya katulad halimbawa ng shahadatain, katulad ng shahada, may syurut siya, may mga kondisyon siya. Ganun din ang sala, meron din siyang syurut. Ibig sabihin ng syurut, syarat, ito ay condition. May condition po upang sa ganun ay tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang siyam, ang pagpupuasa. Inshallah malapit ng Ramadan, meron din siyang condition. At ang katulad din ng pagbibigay ng zaka, meron din po siyang kondisyon, meron siyang panahon. At ganun din ang pag-hajj, meron din siyang kondisyon. At yun ay inshallah subhanahu wa ta'ala ay
tatalakayin natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayong gabi na ito, ang tatalakayin po natin ay ang tinatawag na syurutus salah. I-discuss natin ano ba ang kondisyon ng salah. Kaya mababasa natin dito sa isang kitab, ang aking kitab dinadala ay ito ang kitab namin sa Jami'atul Ulum Al-Islamiyah. Papaliwanag natin ang syurutus salah. Ang unang-una doon ang alwaq, no? Ang oras, alwaq. At ang sunod dito ay ang satrul aura, ang pagtatakip, no? Pagtatakip ng aura, ibig sabihin ng katawan kapag ikaw ay nagdarasal. Istiqbalul qibla, ang pagharap sa qibla na kung saan ito ay sa Makkah. At ang taharatul makani was thawbi wal badan, at ang tinatawag na paglilinis, no, ng isang lugar kung saan ka magdarasal, saan ka magsasambahayang, kailangan yun ay malinis at malinis din ang iyong suot, thawb wal badan, at ang sarili mo, ang pangangatawan mo, ang katawan mo ay malinis din. Kabilang din yan doon sa sharp, kabilang yan sa syurut o kondisyon na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sala. At ang kabilang din doon, ang panglima ay ang niya. Ang niya, ibig sabihin dito, yung layunin mo, yung nasa loob ng niyat mo, yung maksud mo, o yung tinatawag natin na yung pinaka-purpose mo, yun po ang tinatawag natin na niya. Ngayon basahin natin yung mga sinabi dito sa atin ng mga scholars, ang kitab po natin. Awalan al-waqt. Warada fihi min al-Quran qawluhu azza wa jal, aqimis salata lidulukis syams. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isagawa mo ang sala, ang sambahayang, lidulukis syams, doon sa dulo ng araw, ibig sabihin ng paglubog nito, no? Wa qawluhu, sa isang aya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu azza wa jal, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang sala, ito ay pinag-iipon-ipon, ito ay pinagsasama-samahan ng mga mu'min. Ang mga mu'min na iipon sila sa sala, kitabang mawquta, doon sa tamang oras, no? Sa tamang oras isinasagawa ang sala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabang mawquta. Tunay na ang sala, sinasagawa ito ng mga mu'min, na mga may pananampalataya sa nakatakda nitong oras. Wa qawluhu azza wa jal, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. At isigawa nyo, bantayan ninyo, sinabi ng Allah, hafizu, bantayan ninyo, 'ala salawati, ang mga sambahayang, ang mga salawat, yung pagdarasal, was salatil wusta, at yung kalagitnaan na sambahayang, was salatil wusta. At ipapaliwanag natin yan inshallah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali, ano ba ang ibig sabihin nito? Sinabi ng mga scholars, aqimis salati liduluki syams lizawaliha wa ala hadha fal ayatu jami'atun lis-salawatil khams. Ito ay sa paglubog nito, no? Yung binabanggit dito sa ayat na ito, ang tinutukoy dito, lizawaliha, sa paglubog nito, wala hadha, at sa bagay na ito, fal ayatu jami'atun lis-salawatil khams. Ito ay tumitukoy doon sa 5 mga pagdarasal sa buong araw at magdamag. So anong tinutukoy dito? Tinutukoy dito ang fajr o subuh, sa atin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ito ay nakalagay sa loob ng Quran. Itong limang sala na ito ay nakalagay doon sa loob ng Quran. Aw li gurubiha, no? Li zawaliha wa gurubiha, itong pagbusilak niya sa umaga, wa gurubiha, at yung paglubog nito, pagsikat ng araw at paglubog nito, may mga pagdarasal dyan. Wa ala hadha yakhruju az-zuhr wal 'asr. At sa bagay na ito ay ang pinapaliwanag ang zuhur pati ang asar. Kitabang mawquta, maktuban mahdudan bi awqatin ma'luma. Big sabihin, itong kitabang mawquta, ito ay ipinag-utos, no? Dito sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinag-utos sa atin na magsagawa tayo ng sala, ng sambahayang kitabang mawquta, ibig sabihin sa tamang oras, no? Yung sa tamang oras. Nararapat na kapag nagsala ka ng subuh,
ng Fajr, ng Zuhur, ng Asar, ng Maghrib, ng Isha, kailangan ito ay nasa tamang oras. No, ipinag-utos sa atin ito hindi doon sa kung anong oras lang natin gustong ipagsambayang ang mga pagdarasal o salawat. Ibig sabihin, yung oras ng mga sambahayang, halimbawa ng Fajr, ay huwag mong sasadyain na ito ay isambayang mo sa alas 9, oras ng alas 9. O kaya naman ay alas 11. Ang oras ng Fajr ay kailangan sikapin mo na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabang mawquta, ay magsambahyang ka, sikapin mo na ipagdarasal mo ito sa kanyang oras. Ganon din ang Zuhur, ng Asar at ibang mga sala. Ibig sabihin, bi awqati ma'luma, doon sa mga kilalang mga oras niya. Kilala natin, alam natin ang oras ng 5 beses na pagdarasal. Hafidhu ala salawati, dawimu alayha bimawaqitiha wa arkaniha wa syara'itiha. Ibig sabihin, obserbahan ninyo. Gawin ninyo ang pagdarasal na ito sa kanyang mga oras at sa kanyang mga haligi at sa kanyang mga kondisyon. O salatil wusta, bayna salawat, at yung kalagitnaan na sala ay al-fadla, ay yung pinaka mainam, pinaka the best na pagdarasal. Sinabi yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innama afradat wa atifat ala salawat. No? Itong mga bagay na ito ay isinagawa, no? Ipinag-utos sa atin sa kanyang mga oras. لانفرادها بالفصل وهي صلاة العصر عند أبي حنيفة وعليه الجمهور. Ang tinutukoy na salatul wusta ay yung asr, yung kalagitnaan ng sala. Yan po ang tinutukoy dito, ang kalagitnaan ng sala, ang tinutukoy dito ay salatul asr. Liannaha bayna salatil layli wa salatin nahar. Sapagkat ito ay sa pagitan ng pagdarasal ng gabi at pagdarasal ng araw. So yung kalagitnaan ng sala, yan po ang asr. At yan ang pinaka-importanting sa mga pagdarasal natin. Wa fadluha lima fi waqtiha min istigalin nasi bitijaratihim wa ma'ayishihim. So pinaliwanag ito sa atin ng mga scholar na ang kalagahan ng salatul wusta, salatul wusta, ang kahalagahan niya, ang kaimportantehan niya ang asr. Sapagkat sa asr, ang oras ng asr, ay dyan ang mga tao, sila ay abala, sila ay busy sa kanilang mga paninda, sa kanilang mga negosyo, wa ma'ayishihim, at sa kanilang negosyo, sa kanilang mga buhay. So yan ang sinabi at pinaliwanag sa atin ng mga scholar. واستدل ابن عباس رضي الله عنه على أوقات الصلوات الخمسة بعموم آيات من القرآن. At pinaliwanag dito ni Ibn Abbas radiyallahu an, isang sahabi, pinsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang tumutukoy dito sa 5 pagdarasal ay ito ay general, meaning na binanggit ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran. Fa'an Abi Zayd قال جاء نافع بن أزرق إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال الصلوات الخمس في القرآن. Ang 5, tinatanong niya, ang 5 pagdarasal ba ay sa loob ng Quran? Yan, tinanong kay Ibn Abbas na pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, na'am, faqara'a Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Sinagot ni Ibn Abbas radiyallahu an na ang pagdarasal na 5 beses, sapagkat merong hindi nagdarasal ng 5 beses. Warning po ito mga kapatid. Na nababanggit ito sa loob ng Quran katulad ng sinabi ni Ibn Abbas. Sapagkat wag po kayong maligaw mga kapatid, Ang mga Shia, 3 beses lamang silang nagsasala, nagdarasal sa buong araw at magdamag. Sa buong araw, 3 beses lamang nagsasambayang ang mga Shia. At maaring pinagsasama pa nila ito. Fajr, hindi nagsasambayang sila ng Zuhur, pinag-iisa nila pati Zuhur pati Asar, isa lang yan para sa kanila. At yung pagdarasal nila ng Maghrib pati Isha, isa lang yan sa kanila. So 3 beses lang para sa kanila at hindi 5.
Ngunit sa atin mga ahlu sunnah, mga salafi, ay pinaninindigan natin na 5 beses ang pagsasagawa ng pagdarasal. 5 beses po, katulad ng pinaliwanag natin na sinabi ni Ibn Abbas na itong binanggit niya na aya, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sa suratul Rum. Qala as-salatul maghrib. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun. Wa hina tuzhirun, salatul zuhur. No? Ibig sabihin yung pagpapalagitna ng araw, pagpapalagitna ng araw ang sala dyan sa tanghali. Wa hina tuzhirun, zuhur, tuzhirun, hina tuzhirun, az-zuhur. Ang tinutukoy dyan ay zuhur. Kaya ito po ang pagdarasal na binabanggit sa atin at pinaliwanag sa atin ng isang sahabi, si Ibn Abbas radiyallahu anhu. Wa hina tuzhirun, hina tumsun. At ang hina tumsun, ibig sabihin ang pagdadapit hapon, yung paghapon na. Paghapon na, wa hina tumsun, ibig sabihin masa, ayun ang ihapon, at yan ay tumutukoy sa salatul asr. No? Salatul asr, yan ang tinutukoy sa hina tumsun, masa, ibig sabihin hapon, at yun ay nababanggit sa loob ng Quran. Ulitin natin, may mga tao kapag nakausap niyo na yung mga Shia, sabi nila 3 beses lang ang pagdarasal sapagkat hindi daw binanggit sa loob ng Quran. Samantalang, ito pinapatunayan natin na banggit sa suratul Rum na binabanggit na mayroong pagdarasal ng zuhur at iba rin ang asar. No? Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun. Ang binanggit dito ay ang pagzuhur. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. At sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dakilain mo, lulahatiin mo ang Allah hina tumsun, kapag sumapit ang hapon, wa hina tusbihun. Tusbihun ibig sabihin subo, no? Subo, no? Fajr, tusbihun. Kaya luwalhatiin mo, sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina tusbihun, salatul subh, salatul fajr. Wa qara'a wa min ba'di salatul isya. Kaya binanggit doon, maliban doon, pagkaraan ng fajr, pagkaraan din ng tanghali at hapon, at ng maghrib, wa min ba'di salatul isya. At pagkaraan yon ay ang salatul isya. Ngayon, wag po kayong magpapalinlang doon sa mga nagsasabing ang pagdarasal ay 3 lang. Ang tunay pong pagdarasal ay 5 po, at yan po ay nababanggit katulad ng binanggit natin sa loob ng Quran. At ganoon din ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Kayo ay magdasal katulad ng nakita nyong pagdarasal ko. Ganun po, nakita natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith, siya ay nagsambayang ng 5 beses sa buong araw at magdamag. So ganun po mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Ang unang kondisyon po siya ng sala, ang unang-una po doon, yung tinatawag natin na waqt, yung oras. Kaya sikapin po natin na tayo ay nagdarasal sa tamang oras at hindi natin sinasagawa ang pagdarasal na wala sa kanyang oras, sapagkat yun po ang bagay na tatanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, satrul awra. Warada fihi min al-Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, qawluhu azza wa jal, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ang sinabi ng Allah, o kayong mga anak ni Adam alayhi salam, khudhu zinatakum, at kunin nyo ang mga palamutin nyo 'inda kulli masjidin, sa bawat masjid. Sa bawat masjid ay kayo ay magpaganda, kayo ay kunin nyo ang mga palamutin ninyo, mga malilinis na damit sa bawat masjid o sa bawat pagdarasal. Yan ang sinabi ng Allah. Wa qawluhu azza wa jal, ya bani Adama, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. So banggitin natin ito at i-explain natin itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali, khudhu zinatakum, libasu zinatikum, no? Ito yung mga panamit nyo ng mga magaganda, no? Kapag tayo ay nagdarasal, ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsuot tayo ng mga magagandang damit. Inda kulli masjidin kama sallaytum, katulad ng iyong pagdarasal. Wa sunnatu
an ya'khudha ar-rajulu ahsana hay'atihi lis-salah. Ang pinakamainam, ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'khudha ar-rajulu, ang kunin ng isang tao, ng isang lalaki, ang ahsan, yung pinakamainam, pinakamaganda na kanyang madadamit, hay'atihi lis-salah, sa magandang kalagayan. Yun ang pinakamainam sa isang mu'min, no? Sa isang mu'min, yung sumasampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna salata, sapagkat tunay na ang sala, sinabi ng mga ulama, lianna salata munajatur rabb. Ibig sabihin ng munaja, al-munaja, ibig sabihin nito, ito yung relationship ninyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung tinatawag natin na kayo lang dalawa ang nag-uusap, no? Ibig sabihin ito ay very confidential. Kayo lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-uusap nito. Itong relasyon yung sekretong pag-uusap ninyo, kayo lang ng Allah ang nakakaalam. Wa yastahibbu lahal tazayyanu, at pinakamainam doon ay magpaganda. At tazayyan, no? At tazayyan, yung pagpapaganda, beautification. Mapalalaki man at babae, yung pinakamagandang damit mo, yun ang susuotin mo, hindi yung marumi mong damit, yung luma mong damit. Kapag ikaw ay nagsasala, suotin mo yung magandang damit, maganda, o kung malamig, magandang jacket, o kaya naman yung magandang sob mo, yung magandang tutob mo, suotin mo, kung magandang pantalon, o magandang sob, no? Kung sa babae naman, yung mga magagandang nabibili nyong mukna, magandang mukna, suotin nyo, sapagkat yan ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad anzalna alaykum libasa, at tunay na ibinaba namin sa inyo ang damit. Ja'ala ma fil ardi munazzalan minas sama. At ang katotohanan dito, qad anzalna alaykum libasa, binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'anna aslahu minal ma, sapagkat ang lahat ng damit, ito ay nagmula sa pananim dito sa ibabaw ng lupa, at ang mga pananim ay binuhusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kalangitan ng tubig, kaya ito ay tumubo, at nang tumubo ang mga halaman, ang tumubo ang mga hayop ay nabuhay sila, ayun, nasuot na natin ang mga damit na ito, at ito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa minha yuwari sawatikum yastawra awratukum. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na doon sa pinagkaloob ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga damit, yun ang bumalot sa atin, natakpan natin yung mga aura natin, no? Yung mga private parts natin, natakpan natin, sapagkat ito ang ninais sa atin ng Allah. Warisha, libasu zina, no? Libasu zina min rishi tayr. Yung sinasabi naman dito, yung warisha, ay yung rish ang binabanggit dito, at ang tafsir nito, ang rish tayr, ibig sabihin yung clothes na may feather-like na galing sa mga ibon. Yung mga feather, ibig sabihin, meron siyang cotton, no? Yung medyo cotton siya, na galing siya, yung feather-like, ibig sabihin mula siya doon sa mga balahibo ng mga ibon, no? Isa ring uri ng damit yun. Yun ang in-explain sa atin ng mga ulama, na yung merong mga balahibo ng ibon, ayun ay kabilang din doon sa mga pagpapaganda ng mga damit. Merong balahibo ng ibon, warisya. Li'annahu libasuhu wa zinatuhu, sapagkat yung mga palamuti, katulad halimbawa dito, no, merong mga cotton, may pangdamit, halimbawa sa yung mga jacket, meron siyang panloob, na meron siyang mga feather, meron siyang mga balahibo, yun ay pinahintulutan sa pagdadamit. Kaya yun, mga kapatid, ang tinatawag natin na satrul aura, yung pagtatakip, ito ay ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, pinapaliwanag natin na ang shart, ang mga surut, ang unang-una doon, ulitin natin doon sa mga hindi naka-attend mula sa umpisa, ang shart, ang surut ng pagdarasal, ay ang unang-una doon ay ang waqt. Ibig sabihin yung awqatus salah, yung pinag-uutos sa atin na kailangan kapag tayo nagdarasal, ay
napapaloob sa mga oras. Ang mga sala meron po siya ng oras, no? Katulad na nabanggit natin, Fajar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, lahat po sila may oras. At ang pagtanggap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga sala na ito, kailangan siya ay nasa tamang oras. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ang sala, ito ay ipinag-utos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga mu'min, mga sumasampalataya sa kanya, doon sa mga nakatakdang oras. Nakatakdang oras, yun ang pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang unang shart, no? Unang shart, unang kondisyon na tanggapin ang ating sala ay ang tinatawag nating na alwaq. At ang sunod doon, satrul aura. Ibig sabihin ng satrul aura ay ang pagtatakip ng ating mga private parts. Yun ay sinabi sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salisan, pangatlo, istiqbalul qibla. Istiqbalul qibla, ibig sabihin, ito yung paghaharap mo sa qibla. Haharap tayo sa qibla, saan ba ang qibla? Walang iba kundi doon sa Makkah. Haharap tayo doon sa lugar na yun. Warada fihi minal Quran, qawluhu azza wa jal, qad nara taqalluba wajhika fis sama. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa qibla, ito yung sa qibla binabanggit sa aya na ito, ay yung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasala sila sa Madina. Merong isang masjid sa Madina, ang tawag dito ay Masjid Qiblatain, sapagkat dalawa ang qibla dito. Ang unang qibla na hinaharap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon, sapagkat merong pang dumi ang Masjidul Haram, yung Makkah. Ang dumi sa Masjidul Haram ay nandoon yung mga Diyos-Diyosan, 360 idols, Diyos-Diyosan ng mga musyrikun sa Makkah, ng mga Quraysh, at ito ay nandoon sa paligid ng Kaaba, at sa loob ng Kaaba yung pinakamalaking barhala, yung tinatawag nila na idol na sinasamba nila. Kaya hindi humaharap doon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon siya humaharap sa Jerusalem, sa Masjidul Aqsa. Alhamdulillah, nakapunta ako doon. Gusto ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humarap sa Masjidul Haram, sapagkat yun ay ginawa ni Ka'batullah, yun ay ang qibla na itinayo ni propeta Ibrahim alayhi salam. Gustong-gusto niya magsala doon, ngunit wala pang order ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Madina. Kaya habang nagsasala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya mga sahaba doon sa Masjid al-Qiblatain doon sa Madina, nakaharap sila sa Masjidul Aqsa. Kaharap sila sa Masjidul Aqsa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nagsasala sa Masjid Qiblatain, nakita siya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang kanyang mukha ay hinaharap niya sa kalangitan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, at ito nang order ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibaling mo ang qibla mo, no? Doon sa ninanais mo, yung gusto mong qibla. Ninanais mong qibla na kung saan meron kang rida, tardaha, ibig sabihin na nais mo, gustong-gusto mong qibla. Wawalli wajhaka shatral masjidil haram. Yun na ang utos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawalli wajhaka, at iharap mo ang mukha mo shatral masjidil haram, ibig sabihin doon sa lugar ng Masjidul Haram. Yan ang inutos ng Panginoong Allah. Kaya nang nagsasala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaharap sila sa qibla, bumaba sa qibla sa Jerusalem, sa Masjidul Aqsa sa Palestine, inutos sa kanya ng Allah na humarap na siya sa Masjidul Haram. Kaya habang nagsasala sila, ang kalahati ng sala doon ipinagsala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, doon sila humarap. Umurong ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ang sarili niya, ang buong sarili niya, ang katawan niya, ang mukha niya, mula doon sa Masjidul Aqsa, hinarap niya sa Masjidul Haram sa Makkah. Wa haythuma kuntum, at kung saan lugar man kayo naroon,
wawallu wajhakum, ay iharap nyo ang inyong mga mukha, ang inyong mga sarili, syatra. Ibig sabihin, syatra, doon sa area ng Makkah, ng Qibla, at ang tinutukoy dyan ay ang Kaaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan po mga kapatid, ang isa sa mga syurut, isa sa mga ipinag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kondisyon sa pagtanggap ng ating mga pagdarasal ay ang istiqbalul qibla, na haharap tayo sa qibla ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi sa Makkah. At kabilang din doon sa tinatawag natin na syurut ng sala, rabi'an, taharatul makani wasawbi wal badan. Ang paglilinis ng makan, paglilinis ng area, yung dasalan mo, yung pagsasambayangan mo, ay kailangan malinis. Wasawbi, at ang yung pananamit, sawb, ay kailangan malinis. Wal badan, at kailangan mong linisin ang iyong sarili. Warada fihi minal Quran, qawluhu azza wa jal, ang tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud. Ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kay Nabi Ibrahim alayhis salam at Nabi Ismail, ang tahira baytiya, at linisin mo ang bahay ko. Ang bahay na tinutukoy dito ng Allah ay ang Kaaba. Ang tahira baytiya lit-ta'ifina, doon sa linisin mo ang bahay na ito doon sa mga, para sa mga nagtatawaf. Lit-ta'ifina wal-'akifina, wal-'akifin, yung mga nag-i'tikaf, natutulog sa Makkah, natutulog sa pamamagitan na ang layunin nila ay magsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wa ruk'a'is sujud, at yung mga nagruruko at mga nagsusujud. So kabilang doon sa shart ng sambayang natanggapin ng Allah, kabilang doon sa mga kondisyon ay ang paglinis doon sa area. Kaya kailangan kapag tayo ay nagsasambayang, yung area natin, halimbawa sa bahay at sa masjid, lahat po yan ay kailangan malinis, sapagkat yan ay mula sa mga syurut, kondisyon ng pagtanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagsasambahayang. Wa qawluhu azza wa jal, wa thiyabaka fatahhir, at ang iyong mga damit ay kailangan linisin mo. Yan ang sinabi ng Allah, inutos niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kailangan malinis din ang ating mga damit mula sa mga khaba'is wal anjas, at yung mga maruruming bagay, kailangan malinis ang ating mga damit. At kabilang din dyan ang tinatawag natin na niyya. Itong pinapaliwanag po natin, ito yung mga syurut ng pagdarasal, mga kapatid, sapagkat bumabalik po tayo sa basic, sapagkat marami sa atin ang hindi nakakaalam nito. Khamisan, ang niyya. No? Ang niyya, ang layunin, ang purpose, ang goal doon sa loob ng puso, ay kailangan ay meron kang layunin para sa Allah. Warada fiha min al-Quran, qawluhu azza wa jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا, walang ibang ipinag-utos sa kanila, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, maliban na lamang na sambahin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, na tunay, malinis sa kanilang puso, dalisay sa kanilang puso, para lang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, wa yuqimus sala, at sila ay magsagawa ng pagdarasal, wa yu'tuz zaka, wa dhalika dinul qayyima, at magbigay sila ng zaka, wa dhalika dinul qayyima, tunay na yun ang tunay na relihiyon. So naway mga kapatid, nakapulot tayo ng aral dito sa ating durus, sa ating muhadara, tungkol dito sa tinatawag natin na syurutus sala, ang mga kondisyon na pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga pagdarasal. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay dudugtungan rin po natin itong mga lecture natin sa mga susunod inshallah subhanahu wa ta'ala, mga darating na mga linggo, darating na mga araw, inshallah, kung tayo ay buhay pa. So nandito yung mga nag-comment sa atin. Basahin natin. Raida Gimal Alim, pwede kayong magtanong dito habang nandito pa tayo, nandito pa yung oras natin, inshallah sisikapin natin na sagutin natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, mula kay Raida Gimal Alim. Waalaikumsalam. Yan.
Ito yung mga pangalan nila: Suraini Abang Puglan, Fahima Kasim Sinswat, Jackmon Nando, Waalaikumsalam, Hadira. Ayan po yung mga pangalan ng mga ating mga kapatid at sister, at naway tanggapin ng Allah ang ating mga efforts. So hanggang doon na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.